Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga masugid naming mag-aaral, panibagong pagkakataon, panibagong mga sandali na kung saan ating pagsasaluhan ang mga bagay na kung saan makapagbibigay ng pakinabang sa atin habang tayo ay nabubuhay hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa nakalipas na talakay natin ang tungkol sa kalagayan ng isang mananampalataya kapag siya ay naghihingalo na, kapag siya ay malapit ng mamatay, at kung ano ang mangyayari sa kanya pagkalipas ng kanyang kamatayan, no? Ang pamumuhay niya sa barzakh, at na pag-alaman natin kung gaano kainam, gaano kaganda, gaano kasaya ang tao na kung saan ay nagpakabuti nung siya ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Ngayon naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin namang tatalakayin ang kabaliktaran ng kalagayan. Kabaliktaran ng kalagayan na sitwasyon ng mga daranasin ng taong yumao. Ito yung kalagayan ng isang hindi mananampalataya. Kalagayan ng mga tao na kung saan namuhay sa kasamaan, namuhay sa pagsuway sa dakilang tagapaglikha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dugtungan natin ang hadith na naiulat ni Al-Barra o sinalaysay ni Al-Barra bin Azib patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kanyang sabihin ang kalagayan naman ng isang hindi mananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang hindi mananampalataya kapag siya ay naghihingalo na, kapag siya ay malapit ng mamatay, bumababa ang mga anghel mula sa langit. May dalang tinatawag na masuh. At ang masuh na ito'y kasuotan o gamit mula sa impyerno. Sila ay tatayo sa napakalayo na abot tanaw ng kaluluwang ito. At ang mga anghel na ito, ang kanilang katangian na kung saan sila ay mababagsik, maitim ang mga mukha, nakakatakot. Sila ay nakakatakot. Pagkatapos niyon, darating ang anghel ng kamatayan. Darating ang anghel ng kamatayan na magsasabi sa kaluluwang ito, lumabas ka. Lumabas ka mula sa puot at galit ng tagapaglikha. Ang kaluluwang ito, sa takot, sa tindi ng takot, na hindi niya alam ang kanyang gagawin, at siya ay paikot-ikot sa kanyang katawan. Ayaw niyang lumabas sapagkat hindi siya welcome para lumabas. Ang gagawin ng anghel ng kamatayan, hahablutin niya ang kaluluwang ito mula sa kanyang katawan. Hahablutin niya ng napakalakas at napakasakit na paghablot, na kung saan mararamdaman ang sakit. Mararamdaman ng kaluluwang ito ang napakatinding sakit. Na para bagang ang kamatayan, ang anghel ng kamatayan ay humablo, para bang ang kanyang kalagayan o sitwasyon ay ang paghablot ng isang matinik na kahoy mula sa basang balahibo ng tupa. Allahu Akbar. Pagkatapos niyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na lumabas na ang masamang kaluluwa na ito, ang mga anghel sa kalangitan ay mananalangin sa kanya ng pagkawasak. Ang mga anghel sa kalangitan ay magsusumamo sa Allah na huwag sanang dumaan sa kanila ang masamang kaluluwa na ito. Ang mga anghel na kung saan may dala-dalang kasuotan, kaagad-agad nilang kukunin sa isang kisap mata lamang
ang kaluluwang ito. Babalutin nila ng gamit na tinatawag na masuh mula sa impyerno. Babalutin nila ang kaluluwang ito. At lalabas mula sa kaluluwang ito ang napakasamang amoy. Napakasamang amoy na matatagpuan. Pinakamasamang amoy na matatagpuan dito sa balat ng lupa. Pagkatapos niyon, ang mga anghel na in charge sa kaluluwang ito, iaakyat nila ang kaluluwa. At ang bawat madaanan ng mga anghel, sila'y magtatanong, sino ang masamang kaluluwa na ito? Magsasabi ang mga anghel na nagdala sa kanya, siya ay si Fulan, na anak ni Fulan. Tatawagin siya sa pangalan na pinakapangit na pangalan na itinatawag sa kanya dito sa balat ng lupa. At kapag makarating na sila sa malapit sa unang antas ng kalangitan, hihiling sila na pagbubuksan ang kaluluwang ito. Ngunit hindi pagbubuksan sa kanya ang pintuan ng kalangitan. Allahu Akbar. Sa puntong ito, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ayah, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Hindi pagbubuksan sa kanila ang pintuan ng kalangitan. At sila makakapasok sa paraiso hanggat sa makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Allahu Akbar. Patunay lamang na imposible silang makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masasamang kaluluwa na ito, na namuhay dito sa balat ng lupa na puro pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama. Hindi pagbubuksan sa kanila ang mga pintuan ng kalangitan. Ang paraiso, hindi nila mapapasukan. Imposible silang makapasok. Kung gaano ka-imposible na ang isang kamelyo ay ipapasok o makapasok sa butas ng karayom. Pagkatapos niyon, maririnig ang tinig ng Allah subhanahu wa ta'ala na itala ninyo ang gawa ng aking alipin sa Sijin, sa pinakamababang daigdig. Ang Sijin, ito naman yung talaan. Dito yung mga talaan ng masasamang gawa. Ito ang paglalagyan sa mga gawang masasama. Talaan ng mga gawang masasama. At pagkatapos niyon, mag-utos ang Allah na ibabalik ang kaluluwang ito sa daigdig. Sapagkat naipangako ko sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na lilikahin ko sila mula sa lupa at sa lupa ko sila ibabalik. At sa lupa rin sila ibabagong muli. Pagkatapos yun, itatapon ang alipin sa lupa. Pagkalakas-lakas na tapon sa kanya. Hindi siya ikikare, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi siya pangangalagaan tulad ng isang mananampalataya. Sapagkat siya hindi rin nagpahalaga sa Allah subhanahu wa ta'ala nung siya ay nabubuhay. Paano siya pangangalagaan kapag siya ay mauna? Ang bunga ng anumang gawain ay makikita at matatagpuan ng alipin sa kabilang buhay. Itatapon siya sa lupa, ibabalik siya sa kanyang katawan. At tiyak, ayon sa salaysay, tiyak na maririnig niya ang mga yabag at bakas ng kanilang mga paa, yaong mga naglibing sa kanya. Yaong mga kamag-anak niyang naglibing sa kanya, maririnig pa niya ang kanilang mga yabag. Pagkatapos na lumisan na sila, darating sa kanya ang dalawang anghel na mababagsik. Tatanungin siya ng may tinig na nakakatakot. Tatanungin siya ng mga anghel na ito, sino ang iyong Rab? Sino ang iyong Panginoon? Sino ang nangangalaga at nagtutustos ng iyong mga pangangailangan?
Anong sagot ng alipin na ito? Na kung saan hindi kumikilala sa kanyang tagapaglikha, na walang pakialam sa kanyang tagapaglikha, wala siyang masasabi kundi, ha, ha, hanggang ganun na lamang ang kanyang masasabi. Yun na lang ang kanyang maging reaksyon sapagkat hindi niya kayang sagutin. Oo, madali nating sagutin habang tayo nabubuhay. Ngunit kapag nasa ganitong kalagayan at nasa barzakh na ang tao, hindi niya masasabi ang bagay na hindi niya pinamumuhay. Tatanungin siya sa ikalawang pagkakataon, ano ang iyong din? Ano yung pananampalatayang pinanghahawakan mo? Ano yung ipinamumuhay mo dito sa balat ng lupa? Anong isasagot ng alipin na ito? Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Sapagkat nung siya ay nasa mundong ibabaw, gumagawa siya ng sarili niya. Sarili niyang, kung ano man ang nais na kanyang sarili, siya niyang ginagawa. Wala siyang panuntunan ng buhay na kanyang sinusunod. Samantalang ang tagapaglikha ay naglagay dito sa balat ng lupa ng pamamaraan ng pamumuhay. At itunuro ito ng mga sugo. Antat sa huling sugo na si Propeta Muhammad SAW, itinuro yung pamamaraan ng pamumuhay na tinatawag na al-Islam. Subalit ang taong ito, na hindi niya pinamuhay ang Islam, hindi niya tinanggap ang Islam, ito ang kanilang masasabi na kung saan alanganin at wala silang kaalam-alam sa kung ano ang kanilang sabihin, sapagkat kung ano ang pinamuhay mo, yun din ang masasabi mo sa mga sandaling iyon. Tatanungin siya sa ikatlong pagkakataon, sino ang taong ito na dumating sa iyo? At siya rin ay hindi makakasagot. Ganun din ang kanyang magiging reaksyon. Ganun ang kanyang magiging reaksyon, hindi niya masasagot. At sasabihin sa kanya ng mga malaika, siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sasabay na lang siya, narinig ko ang mga tao nga sinasabi nga ang bagay na yan. Ngunit hindi pa rin niya napag-alaman. At sasabihin sa kanya ng mga anghel, hindi ka nagbasa, hindi mo inunawa, at hindi ka rin sumunod. At sa ikatlong pagkakataon, tatanungin siya, sino ang taong ito na dumating sa iyo? Ano ang kanyang magiging reaksyon? Hindi niya masasagot. Sasabihin ng mga malaika, siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sasabihin, narinig ko ang mga tao na nagsasabi tungkol sa bagay na yan. Sasabihin sa kanya ng mga anghel, hindi mo nalaman at hindi ka nagbasa. At maririnig ang tinig mula sa langit na magsasabi, nagsisinungaling ka o nagsisinungaling ang aking alipin o sinungaling. Bakit? Naging maliwanag na ang pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipalaganap ng Islam, na iparating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Ngunit hindi nila tinanggap. Hindi nila tinanggap ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung kaya sila ay sinungaling. Alam nila, subalit hindi nila sinunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya sinabi ng Allah na bigyan siya ng damit mula sa impyerno, buksan sa kanya ang pintuan mula sa impyerno, at darating sa kanya ang napakainit na hangin, nakakapasong hangin mula sa impyerno. Allahu Akbar. Nakakapasong hangin mula sa impyerno darating sa yumaong ito, sa kaluluwang ito, at mararamdaman niya ang napakatinding init, napakatinding parusa, na paunang parusa pa lamang sa kanya. Gagawin ang kanyang libingan na napakaliit, na halos lilingkisin siya, na halos magkasanib ang kanyang mga tadyang. Ito ang kanyang kalagayan.
nang dahil sa siya ay palagiang sumusuway, hindi sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos niyon, darating sa kanya ang isang tao na napakapangit ng anyo, napakapangit ng pananamit, napakasama ng amoy, na magsasabing masamang balita ang sumaiyo. Ito ang araw na ipinangako sa iyo. Ito yung araw na ipinangako sa iyo. At sinusumpa ko sa Allah na hindi kita natagpuan, kundi ang mabilis na pagsuway sa tagapaglikha at mabagal sa pagsunod sa iyong tagapaglikha. Pagkatapos niyon, itatalaga sa kanya ang isang tao. Itatalaga sa kanya ang isang tao na kung saan bulag, bingi at pipi, na may daladalang maso, na ang masong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ihahampas sa bundok ay magiging alikabok. At siya ay mamasuhin, siya ay pupukpukin, at siya ay magiging alikabok. Subhanallah, siya ay magiging alikabok sa tindi ng palong ito, o sa tindi ng pukpok na ito sa kanya, at bubuuin naman siya ng Allah ng panibago. At muli pa siyang pupukpukin hanggang sa magsisigaw siya ng napakalakas na sigaw na halos marinig ng lahat, maliban sa Ath-Thaqalain, ang tao at ang mga jin. Ito ay inulat ni Abu Dawud. Ito ay inulat ni Abu Dawud. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito yung kalagayan ng masamang tao. Ang sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ginugugol ang panahon sa mga kasalanan. Ito ang mangyayari sa kanila. Ito ang magiging kahinatnan nila. Nais ba natin na mahalin tulad tayo sa masamang taong ito? O di kaya mahalin tulad tayo doon sa mabuting tao na kung saan naging maganda ang kanyang kahinatnan? Tunay na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang mga pundasyon na ating tinatalakay ay siya nating matatagpuan sa kabilang buhay. Ang pundasyon na kung saan tatanungin tayo kung sino ang ating tagapaglikha. Ano ang ating relihiyon? Sino ang ating propeta? At wala tayong propeta na ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala, huling propeta kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para sa mga mananampalataya, para sa mga sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging magaan para sa kanila ang pagsagot sa mga bagay na ito. Kabaliktaran ng mga hindi sumusunod, mga sumusuway, magiging mahirap para sa kanila. Ngunit para sa mga mananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya ng matatag na salita dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magiging matatag tayo sa mundong ito at magiging matatag tayo sa kabilang buhay, at ang magiging huling hantungan natin ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo tayo ng Allah sa anumang daan tungo sa impyerno. Ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mga gawain na magiging dahilan ng kanyang ikapupuot o ikagagalit sa atin bilang mga alipin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.